Villanueva, mga JP Natex, na sa sobrang inis po ni Congressman Abante, Congressman Acop, at itong si Mr. ang tawag natin dito kay Sir Paduano, di ba, Mr. Contempt, napilitan pong ipakontempt itong si Wilkins Villanueva dahil pilit po talaga niyang pinagtatakpan, pilit niya pong ipinagtatanggol at pilit niya pong winawalis sa eksena itong si Michael Yang para hindi po mapaghinalaan at hindi mapagbintangan at para lumabas na ito po ay malinis. Kaya lang, sino ang tanga, mga kababayan? Ang isang bahay, di ba? Ang isang bahay po, meron kayong sinisurveillance. Halimbawa, ako sinisurveillance nyo. Tapos, may nakakausap akong isang tao, which is si Michael Yang. Di ba? Nakikita po sa surveillance. Kinakausap ko si Michael Yang. Dinampot niyo ako, pero si Michael Yang, hindi niyo po dinampot. Ako ay isang Chinese. Chinese din si Michael Yang. Hindi mo ba paghihinalaan? Hindi mo ba magiging suspect yung tao? Bakit yung kinakausap ko na si Michael Yang ay hindi mo pinakikialaman? Pero yung kapitbahay ko na wala namang kinalaman, katabi ko lang ng bahay, pinagdadampot nyo. Mga kababayan, iyan po ang maririnig natin dito na nakakapagtaka. Etong si Wilkins Villanueva, pinagsisiksikan na wala daw po kinalaman at walang alam itong si Michael Yang sa kanilang usapan at doon sa kaso ng illegal na droga doon po sa Domoy. Ito, last warning ko sa iyo, ha? Ano nangyari? You're lying. Ano pa yung mukha mo, eh? You're not respecting this committee. Pinagtatanggol mo si Michael Yang. Tinan mo ugali mo. May ugali ka pang hindi maganda rito. Inihuhulog mo na yung mga tao mo. That is not supposed to be the case for a commander. Mr. Chairman, with that, I move to cite in contempt General Wilkins. Pasensyahan po tayo dito. Pinagbigyan na kita. Yun pa ang sagot mo. May clarification kay General Wilkins Villanueva. So, Wilkins, ilang buwan yung sinurveillance si Alan C? 3 months, Mr. Chair. 3 So, months. dun ba sa 3 months na surveillance ninyo, hindi nyo na nakita o narinig na lagi niyang kausap si Michael Yang? Wala, Mr. Chair, eh. So, hindi... Honestly, Mr. Chair, 3 months, mga kababayan, nakakausap niya. Yung pinatay nila si Alan C, ay nakakausap niya si Michael Yang. Pero, wala daw silang nasa surveillance. Diba? Samantala yung asawa ay nagsasabi, laging kausap ni Alan C, itong si Michael Yang. Pero sa kanilang report, wala pong nag-i-exist na Michael Yang. Oh. kung alam ni Asherto at alam ko na involved si Michael Yang, Mr. Chair, hindi makakalusot si Hindi, Michael. pero ganito, sabi mo kanina, it was a joint operation Yes, between Mr. the Chair. PIDEA at saka EDSOT, correct? Yes, Mr. Chair. PIDEA, represented by you and your team, at si PIDEG o si EDSOT, represented by Colonel Asierto at Yes. saka yung team niya. Yes, Mr. Chair. Pero dun sa report ni Colonel Asierto, at lagi niyang sinasabi sa atin na meron siyang intelligence report against Michael Yang. Hindi ba niya shinare sa iyo yung information, yung intel na yan? Yun nga ang problema sa kanya, Mr. Chair, eh. Kasi during the time na magkasama kami, wala namang Michael Yang kami. Kasi if it was a joint operation, sabi niya may Michael Yang, sabi mo wala. Kaya napakahirap timbangin kung ano ba yung Tama. ano rito issue. But we will get to that more comprehensively in the next probably hearing, no? Mr. Chair, gusto ko lang pong sabihin to Mr. Wilk, the last hearing that we had, nung sinasabi niya yung tungkol sa buhay mo, Mr. Wilkin, ako nagsalita, no? Di ba? Nasigawan pa nga kita sapagkat hindi mo naman sinasabi yung tungkol sa buhay mo, eh. Pinagtatanggol mo si Michael Yang. I agree. Oh, tinan mo ugali mo. May ugali ka pang hindi maganda rito. Hindi mo kinakailangang
magkaroon ng ganyang ugali. Sinasabi ko lang sa iyo ang totoo. Kasi guilty, mga kababayan eh. Doon pa lang sa sinasabi ko sa inyo, bakit hindi mo kunin yung tao na laging kausap ni Alan C? If you are looking, if you are do a surveillance with Alan C, of course, yung mga tao na lagi niyang kausap dyan sa Domoy, kunin mo rin. Bakit kukunin mo yung mga nakapaligid lang, nakapitbahay, dadamputin mo, pero yung laging kausap na parehas na Chinese, hindi mo dinampot? Parang hindi mo sila nakikita na nandoon si Michael Yang. Maliwanag na ito, tinatago nila. Nililinis nila yung pangalan para hindi madamay. At the time that you were actually telling us who you are and your family, you mentioned Michael Yang and you even protected him. Yun ang nakalagay. If you want, we could be able to get the record para makita dyan, malaman natin. Mr. Chairman, thank you. Okay, salamat, Congressman Abante. Yun lang, no? It still remains a puzzle. Yes po, to Chitsalabit, most of parang us, ghost. Considering that merong joint operation, pero yung side ni Colonel Asierto. meron siyang intel against Michael Yang, and on the side of PIDEA, where most of it are your team, no? Team, kasama mo yun, pati si Carillo. Kayo nagsisurveillance kay Mr. Alan C. Doon sa surveillance nyo kay Alan C, sinabi mismo ng asawa ni Alan C, na madalas silang pumupunta sa DCLA, kausap si Michael Yang. Pero sa inyong report, wala yun. Kita nyo? Mga kababayan, DCLA, yung asawa nagsasabi, kausap lagi si Michael Yang, tapos sa inyo, sa loob ng 3 buwan, hindi nyo nakikita. Ano mga kababayan? Siguro pag nagsisurveillance sila, pag nakita si Michael Yang. Di ba? Pag nakita si Michael Yang, dead ma. Ganun ata ginagawa nila eh. Sige, please respond to that, and then we will ask the next interpolator. Sige, yes, General Ito na nga Wilkins. kasi, Mr. Chair, kasama ng team ko yung AIDSOT. Ng team ko yung AIDSOT. Kung alam ni Asierto na merong Michael Yang, si Michael Yang makikita lang sa DCLA, Mr. Chair. Hindi naman nagtatago si Michael Yang during that time. Lumabas, Mr. Chair, si Michael Yang 2016. And so, sa akin, wala akong idea na involved si Michael Yang doon. Pero hindi na share sa iyo ni Colonel Wala, Asierto. Mr. Chair. So walang exchange of information kayo. On that Dumoy clandestine laboratory operation, Mr. Chair, ang target lang is Johnson Chua, Oh. Alan C., and Alex Kim. Alex Alex Kim. Kim, Mr. Chair. Kung merong Michael Yang, Mr. Chair, na i-share dapat si Asierto, ang daling kunin sa ang daling puntahan sa DCLA. Hindi, kasi like example, no, ito si Alan C., Chinese citizen ito. Tama. Dumayo ng Pilipinas, napunta ng Davao. Ang kausap, mga Chinese. So definitely, if Alan C. Is a drug lord, maaaring ang mga kausap niya sa Pilipinas na Chinese din, ay maaaring may involvement. Exactly, mga kababayan. So, sila yung magiging subject din sana. Or kung hindi naman ito walang kinalaman, 'di ba? At least kunin mo muna sila, imbestigahan, tanungin, 'di ba? Kagaya nung ginawa mo na pagdampot doon sa mga kapitbahay mo. Alam mo na kapwa Chinese to. It has a possibility na itong taong ito ay kasabuat pagdating po diyan sa kalakaran ng droga. Bakit hindi nyo ginalaw? Bakit hindi nyo kinuha? 'Di ba? Parang sinasabi nyo pa na hindi namin nakita diyan, wala yang kanalaman. Parang ganoon eh. Sa kanyang negosyo. Oh. And I'm sure nasagi nyo yan o natisod nyo yan doon sa inyong intel. I see no evil, hear no evil ba, Chitsalabit? Parang ganun ang datingan, no? If the price is right. It's just that it's still a puzzle to us kung bakit hindi lumalabas ang pangalang Michael Yang sa side mo. Pero sa side ng ka-joint operations mo, ay lumalabas. So again, kagaya ng nasabi ko kanina, we will discuss that, deliberate on that in the next PADCOM hearing. And I hope you will still be
here to cooperate with us, General Wilkins. Mr. Chair, Yes, I'd just like to share my observation okay. in connection Share- with what you said. Okay, No short questions, just observation. observation lang. And then we now move to Chairman. Congressman Ernix Junicio. Sige, Congressman. Halata naman po pinagtatakpan niya talaga si Michael Yang, 'di ba? Alam natin, Michael Yang malapit kay Duterte, mga ka-GP Natex. Dito nga eto nga yung talaga nagpalubog dito kasi kahit anong deny ni Wilkins Villanueva, kaya nga napikon na si Paduano 'Di ba? Dahil kitang-kita na sino mong tanga. Investigador ka. Ikaw ay ano ng batas, 'di ba? Tao ka ng gobyerno. O ikaw ay nasa PIDEA. Alam mo na nagsisurveillance ka sa isang Chinese na may kinalaman sa droga. Tapos, yung lagi niyang kausap, hindi mo man lang dinampot. Hindi mo man lang ginalaw. Wala kang pakialam, parang wala kang nakita. Yes, sir. Yes, sir. Oo. Because I also questioned Director Wilkins about it before. And he mentioned nga na they picked up 11 other Chinese persons who were living right next to Alan C. Kita nyo? Living lang. Nakatira lang doon sa apartments right next to Alan C. They picked them up because they were considered persons of Aha. interest. Oh, Yes, kita because- nyo? Yun naging person of interest, kapitbahay lang. 'Di ba? Right before, mga kababayan, or right next to Alan C. Kapitbahay, dinampot. Pero si Michael Yang hindi. Ang bobo mo naman, Malu. Oh. They were living right next to Alan C. Now the question is, why wouldn't you go and question Michael Yang if Michael Yang was a business partner of Alan C? Pinikap Kaya nga. mo nga yung mga kapitbahay lang na Chinese din. Bakit hindi mo man lang questionin yung Michael Yang na Correct. pinupuntahan, sabi ni Jed C, pinupuntahan nila, kinakausap nila. Yun nga that's what's boggling me kasi pinick up mo yung 11 others who are just residents and residing near Alan C. Yet hindi mo pinick up yung taong kausap nila at negosyo nila. Yan si Michael Yang. Yun lang po, Mr. Chair. Okay, thank you, Congressman. See? Kit. Can we show 'Di ba si Congressman Flores meron talaga siyang point doon. Mga kababayan, kitang-kita natin na merong selective, 'di ba? Selective ito si Wilkins Villanueva. Yung kapitbahay na hindi mo nga nakikita doon sa ano 'yun, BLC, yung lugar nakakausap nila dahil sadyang kapitbahay lang, pero pag nagdadampot mo yung kapitbahay pero yung laging kausap, mga kababayan, wala. a picture Oh. of the Secretariat? Paki-flash mo nga yung picture, papa-identifyin muna natin. Ayan. Miss Jed Pilapilsi, kilala mo ba yan? Ayun, sa likod. Ito, sa harapan. Ito. Mhm. Yung mukha niya po, parang almost the same, parang ganyan. Kaya lang kasi yung picture niya Kanino? parang madumi, ano ba yan? Kaninong mukha yan? Yan si Johnson Chua po. Okay, Johnson Chua. Okay, sige, salamat. Thank you, hindi yan madumi. Luma lang yung picture. Mhm. Okay, sige, thank you. Next, we'd like to acknowledge... Mr. Chairman, Yes, SDS... meron lang akong kay General Wilkins, no? General Wilkins, nung dinetain niyo po si Jed, meron po kayong warrant of arrest? Wala po, Mr. Chair. Ano po ang basihan niyo? Bakit niyo kinulong? Hindi naman kinulong, Mr. Chair. She was invited for interview. She was Live po ito, invited Gina to 31. the interview, ba't di niyo po pinalabas? Ano po ang basihan niyo? Bakit hindi niyo binalik? Yun nga, Mr. Chair, I cannot, since it's already delegated to my investigator, hindi ko alam na kung ilang araw ba siya doon. That's very impossible. You are in a one unit, tapos you are the commander of that unit. Therefore, mga kababayan, may command responsibility. It is very impossible that your subordinate is not reporting on you. Di ba? Not reporting to you.
Napaka-imposible nun. Papayag ka ba na ikaw ay commander, ikaw ang chief, tapos wala kang makukuha na report coming from your subordinate? At nandun lang kayo sa isang lugar and you know the fact na sinisurveillance mo yan for 3 months. Diba dapat you are aware of everything, you are aware of what really happening. Diba? Pag wala kang pakialam at hindi nagre-report sa'yo yung mga tao because you said you don't have any personal knowledge, pulpul ka. Ang instruction ko is to conduct interview on Jed Pilapil because talagang person of interest siya, Mr. As to detaining her, no personal knowledge ako, Mr. Chairman. Kasi magpa-follow up operation kami doon, Mr. Chair. During that time, we are busy conducting follow-up investigation and operation on other sites. Kung nasaan na ando ng mga warehouses, Mr. Chair. DG, ikaw ang head of the agency. Kailangan po alam nyo yun. So, yung mga subordinate nyo, in-interrogate, you will approve it. Kasi hindi ho pa biro-biro to kasi kanina pa ako nagkinig. Kasi si Jed, si Ma'am Jed, nakulong siya na walang warrant of arrest. Parang kidnapping po ang ginawa nyo eh. Parang ganyan nakikita ko kung walang warrant of arrest kung hindi nyo binalik. Si Ma'am Jed. I believe, Mr. Chair, hindi naman siya nakulong for... Hindi ko alam, Mr. Chair. I don't have the knowledge eh. Kaya hindi kita masagot, Mr. Chair eh. Hindi ko alam kung ilang araw ba siyang nakulong doon, Mr. Chair. Mr. Chairman, can I, Nabubuisit na sila eh. Yes, Congressman Ako. Aurabel, thank you so much po for sharing your blessing. With the indulgence of SDS Gonzales. Colonel Wilkie, Palagay ko ginagawa naman yung trabaho niya, utos ni Digong. Kaya wala siyang nakikita. Sabi ko nga, multo. Madam Jed, dalawang beses na pinuha, Ay, humina. if I remember right. One, you went to the art Marico Ems, shout out. January 2005, pinuntahan siya, kinuha ninyo siya. After that, hindi na siya nakalabas. Nang kapanan. And it is on record ng PDEA blatter, binabasa ko. And I do not know the reason why, you do not know. May First blatter. time na galing sa Oo. you are more ranking than Colonel Asher. Tama. Pareho lang kami nun, Mr. Chair. O, pero yung issue ay drugs. Tama. Yes, Mr. Chair. And pursuant to the law, lahat ng operation ng police tungkol sa illegal drugs, it should be coordinated with PDEA. Exactly. Pursuant to the law. Tama. Yes, Mr. Chair. So in other words, sa joint operation na Kasi pag drugs ang pinag-uusapan, PIDEA ang pinaka-head, mga kababayan. Kasi kung titingnan nyo pa lang, di ba, nandun na sa pangalan nila yung salitang drugs. So sila dapat yung pursuant to the law, alam dapat nila yung nangyayari. Kaya nga minsan, pag may mga drug operation, ay talagang PIDEA ang laging nandyan. Yung PNP ang gawa lang yan parang sila ay backup, ganon. binabanggit mo, ikaw ang overall ground commander. Yes, Mr. Chair. And you are the one Naimbagnal daw po. responsible for what your men will do and will not do. Mhm. Tama? Yes, Mr. Under Chair. the principle of command responsibility. Mhm. Eh, bakit Yes. dinideny mo ngayon na hindi mo alam? You should accept responsibility for all the things that your people did outside the bounds of law. Di ba? Turo sa atin yan eh. And now, here, naririnig ko yung sagot mo kay SDS. Marico You Ems, do not thank know you. anything about it. Salamat sa pamasko. Inihuhulog mo na yung mga tao mo. And that is not supposed to be the case for a commander.
Di ba? Eh, sagutin mo si Juan, si SDS ng tama. You are the overall commander of the joint operation. Kung ano man ang mali doon, sagot mo dapat. Kasi ikaw ang commander eh. Yes, Mr. Chair. Yes, answer the questions of the SDS properly. Kasi nagtataka ako. Parehas tayo ng pinanggalingan. Pero hindi ganyan yung katuro sa akin. Thank you, Mr. Chair. Man. Thank Ito na si Paduano na. Congressman Acop. With the indulgence again of Congressman Okay, I will give the Gonzales. floor to Chairman Okay, Carabas. Congressman Paduano, you are recognized. Chairman, anyway, naunahan lang ako ni Chairman Acop. Kasi, Ah. General Wilkins, eto, last warning ko Thank sa you, iyo. Marico. Ano nangyari? You're lying. Oh, gusto mo i-cite ko na? Ano pa yung mukha mo eh? Nanggigigil eh. Oh. You're not respecting this committee. And I warn you, this will be the last. Kanina nang tinatanong kita, akala mo hindi kita babalikan? Now you admit Aha. that it's all about your command responsibility. Well, in fact, magtuturuan na, aserto, dinideny mo. Of course, your words against the words of aserto. Mhm. Now, eto si Jed. Did you really interrogate personally, Jed Pilapil? Yun nga, Mr. Chair, hindi ko kasi maalala na kinausap ko siya. Basta ang alam ko, nasa opisina siya, Mr. Chair. Hindi maalala. Sakit ng mga DDS. Kalimot. Tapos sunod yan, magkakasakit. Di ba, na-contempt ito, mga kababayan? Baka sa susunod yan, may sakit na rin yan. And I don't lie, Mr. Chair. Oh. You're not lying, you lie! Just a few minutes ago. Sa harap ko. Sinabi mo na delegated, that authority was delegated to your personnel. Mhm. Yes, Nung, Mr. Chair. nung tinanong ka ni Chairman Acop, inamin mo. Question of command responsibility. Mhm. Are you not lying? No, Mr. Chair. Also, Mr. Chairman, with that, I move to cite in contempt. General Wilkins, pasensyahan po tayo dito. In Kasi ganito yan eh. Imposible naman na hindi mo matandaan na in-interrogate mo si Jed Pilapil, yung asawa ni Alan C. Samantalang lahat na nangyari sa Domoy, kabisadong kabisado mo. At alam mo din na pinadampot mo si Jed Pilapil, tapos hindi mo matandaan na in-interrogate mo si Jed Pilapil. Diba? Ano yun? Selective ka sa mga bagay-bagay? Tapos kapag alam mong maiipit ka, hindi ko po maalala, Mr. Chair. violation of Section C, Section 11, letter C, our rules. So mo, Mr. Chairman, pinagbigyan na nga kita. Oo. Yun pa ang sagot mo? There is a motion to cite in contempt General Wilkins Villanueva for violating Section 11, paragraph C, refusal to answer relevant questions from the committee. This was duly seconded. And do I hear any objection? Hearing none, the motion is approved. Ayun. So mga kababayan, sa susunod po, January na yan, yung next na hearing. At dahil na cite in contempt itong si Wilkins Villanueva, nagkaroon ng amendment sa kanilang contempt, no? Dahil nga in the spirit of Christmas, ang ginawa nila dyan, magi-start po yung contempt ni Wilkins Villanueva on January 13, if I'm not mistaken. Yan po yon. So, in the spirit of Christmas. Pero, mga ka-Jupinatics, eto nakikita ko rito, mas maiipit ng gusto, ito nung sila Wilkins Villanueva kung marami pang magsasalita. At talaga,
Sabi ko nga kahit anong pagtatakip, kahit anong pagsisinungaling, lalabas at lalabas ng katotohanan. Kasi sino naman ang maniniwala sa'yo na naaalala mo lahat ng nangyari doon sa Domoy? Kilala mo kung sino yung mga tao na pinagdadampot nyo, alam mo yung proseso na pinagdaanan nyo, tapos doon sa isang tao na alam mong ipit ka, biglang sasabihin mo wala kang maalala. Diba? Very selective memory. O, sinong maniniwala? Ganon din doon sa pagdampot sa mga tao. Kasi kung ikaw ay investigador at gusto mong may mahanap ka pa ng mga tao na nasa likod ng ipinagbabawal na gamot na sinisurveillance nyo sa loob ng 3 buwan, lahat ng lagi niyang nakakausap, lagi yung mga tawag dito, lagi niyang nakakadaupang palad, dapat yan na magiging persons of interest. Bakit yung nakakausap, hindi person of interest, pero yung kapitbahay na wala namang alam, na hindi naman nakikipag-usap, nagiging persons of interest? So ano nangyayari dyan, mga ka-GP Natics? Nakikita natin si Wilkins Villanueva ay malamang talagang nagsisinungaling to protect Michael Yang. Diba? Yun lamang po, mga ka-GP Natics. Maraming salamat po sa ating lahat ng mga sumama, sa lahat ng mga nanood, sa lahat ng mga nainis, sa lahat po ng mga panauhing pantanga kanina. Sorry na lang kayo, paulit-ulit kayo ng sinasabi, imbis na kikita kayo sa mga comment ninyo, kung matino, hindi na lang. Diba? Anyway, nakakatawa minsan tong vlog and nagiging chismoso din pala ang mga lalaki. CJ, shoutout sa'yo, Ma'am Ninita Umali. Ganun po talaga. Kailangan, sabi ko nga sa inyo, ngumingiti tayo. Ang buhay ay maiksi lamang. Kailangan nating enjoyin. Kung ano nakikita natin dyan, totoo naman yung pinakita natin kay Sarah, naglalakad yung kanyang peklat. Sabi nila, kanina may nabasa ako, binaliktad lang daw yung camera. Di hanapin ninyo yung video na yan, mga kababayan, para makita ninyo, doon pa lang sa guhit Guhit lang, na parang sinulid, o di ba, sobrang liit lang ng guhit, pero yung pinakita ko sa inyo kanina, talagang pabilog na siya. Ano yan? Hadhad? Bye guys! See you! Thank you! Ingat po kayong lahat Maraming salamat mga ka-JP Natics. Forever Green! Thank you so much for watching. Thanks for coming.